Kamusta po mga kapatid? Talagang itong ating kumustahan ay humaba ng humaba. At nawa naman ay matapos na agad ang mga lockdown at mga quarantine. Although of course para sa kabutihan natin, kaya may ganyan. At sa atin namang pagsasama-sama dito sa ibinibigay ng Panginoon na medium na ito, na channel, ay nawa maging pagpapala sa ating lahat ng ating togetherness. Paalala sa mga kapatiran natin na tumugon sa ating panawagan na tumulong sa mga kapitbahay, sa mga communities nila, lalo dun sa mga sobrang naapektuhan at halos ay walang makain. Salamat sa kabutihang loob ninyo at ikinagwagan ako yan. Para sa akin, napaka-fruitful at napaka-spirit-led ng ating church. Pagka ang mga ating kapatiran ay gumagawa ng kabutihan, kabaitan sa kapwa. This is the best statement of faith that we can ever make before God and before the world. Yung tayo ay nagiging mabait, mabuti, matulungin. Yan ang napakagandang patotoo. Hindi yung mga salita lamang, hindi yung mga ibang uri ng panukatan sa success ng isang kapatiran. Para sa akin, napaka-fruitful ng gawain ng Panginoon sa isang church. Kung ang mga miyembro ay ang babae at mga matulungin at mga maawain, because ganun si Jesus. Sa ganito mga panahon na nate-threaten kuminsan ang ating way of life, even life itself, magandang i-review kung ano nga ba talaga yung buhay, bakit nga ba may buhay, at anong pwede nating gawin habang napapahiram tayo ng buhay. Ang pamagat ng ating pag-aaral sa araw na ito, The Circle of Life, ang gulong ng buhay. Napaka-importanting clear sa atin kung ano yon, para nasa ang bahagi man tayo ng ikot ng buhay, ng gulong na ito, ay makinabang tayo at maging kapakipakinabang din tayo sa mga gawain ng Panginoon. From God, people get born and people get into the world. Doon ang beginning ng ating earthly life. Galing sa Diyos, isisilang tayo dito sa mundong ito. Lingid sa atin yung mga detalye kung saan tayo galing. Pero ang mahalaga, galing tayo sa Diyos at tayo nabibigyan ng pagkakataon na mabuhay as human beings here on earth. Psalm 139:13, For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Poetic language, pero pwede mo rin itong gawing very scientific. Pwede mo itong gamitin na napakahalagang insight. At kitang-kita natin na malalim ang insight nung sumulat ng awit na ito tungkol sa pinanggalingan ng buhay. Ikaw daw ang lumikha sa akin, saka huli-huli at kaliit-liit ang himay-himay ng aking pagkatao. Ako'y binuo mo sa sinapupunan ng aking ina. But of course, yung sinapupunan na yun can be physical, and it can be that other world where our spirit came from. Pero ang mahalaga, alam kung saan tayo nang galing tayo sa Diyos. Psalm 22:9, Yet you brought me out of the womb, you made me trust in you, even at my mother's breast. So, pagkalabas daw natin sa sinapupunan ng ating ina, ay meron naman tayong breast ng ating mga nanay na naging source of life, naging extension ng buhay, na galing dun sa loob ng kanyang sinapupunan. Palabas, we are dealing still with the same person, and many people are privileged to do that. Meron naman mga iba na iba ang paraan kung paano sila na-sustain. Still, behind all that, and behind all the human instruments, is our God, our Father in heaven, who is the source of our life. O, naipanganak ka na. Ano ngayon ang next purpose ng buhay? People survive. Kailangan makalampas ka dun sa stage ng buhay na yun na napaka-dependent mo sa alaga ng iba. Psalm 3:5, I lie down and sleep, I wake again, because the Lord sustains me. Sa pagtulog, sa pagising, sa pagtulog muli, ang Panginoon ang siyang nag-iingat at nagbibigay sa atin ng patuloy na kakayanan para mabuhay. Job 10:12, You gave me life and showed me kindness, and in your providence watched over my spirit. Kinikilala na ang pag-iingat lang ng Panginoon ang nakapagpahaba ng buhay natin from infancy to childhood and probably to adulthood. Psalm 119:40, How I long for your precepts.
in your righteousness, preserve my life. Na yung righteousness daw ng Panginoon ang nag-preserve sa ating buhay. At ano yun? Na yung righteousness niya, kasama doon yung natural law. Kasama doon yung design ng Panginoon sa buhay natin, buhay ng mga halaman, buhay ng mga hayop, buhay ng planeta, na lahat ng yan ay designed to sustain our life. That's why we must always respect nature, we must interact with nature, kasi kasama sa righteousness ng Diyos, sa kabutihan at kabaitan ng Diyos, yung ipinoprovide niya sa atin na kalikasan, kapaligiran, kung saan tayo hihinga, kukuha ng hangin, ng ating mga makakain, at kung saan nakikipag-interact ang ating katawan, ang ating espiritu. Then we grow. Maraming mga tao nakakarating sila sa stage ng growth, up to probably early adulthood or middle adulthood or even senior years. 1 Corinthians 3:7, God makes things grow. It is really God. Now, hindi mo kailangan laging gawing personal yan na ang Diyos will have to get down from heaven and attend to your every little need. Nung kinreate niya ang mundo, the first 6 days, sa bilang ng Bible, which could be poetic, which could be, many people claim, literal, but whichever, it is God that designed nature, designed everything, and everything is designed to make us grow. Na magkaroon tayo ng mga sustenance, magkaroon tayo ng makakain, mahihingang hangin, tubig na maiinom. Ang Panginoon talaga ang nagpapalago ng lahat ng mga halaman at nagpapalaki sa lahat ng mga animals at sa mga tao din. Acts 17:28, for in Him we live and move and have our being. So mahirap ilayo ang God sa nature. Bawat bahagi ng nature, bawat bagay diyan, siya ang lumikha. He is behind the genius of the existence and survival of every living thing. Kaya parang para na ang Panginoon na parang kumbaga swimming pool, nakalubog tayo doon tayo lumalangoy, doon tayo nabubuhay, doon tayo kumikilos, at ang lahat ng yan, likha, bigay ng Diyos. Psalm 25 verse 5, guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Walang saglit, walang panahon na tayo'y nawawaglit sa paningin ng Diyos. Na siya ang ating kasama, siya ang ating tagapagtanggol, siya ang ating tagapag-ingat. But remember this, God has placed and embedded in nature and in natural law all the protective measures that are supposed to prolong our life. Kaya, dapat alamin natin. Hindi ka umaalis ng shelter kung dangerous sa labas. Hindi ka nagtatanim sa hindi panahon kasi hindi yun bumunga. Lahat inilalagay mo sa oras, inilalagay mo sa tama ang iyong method, at dapat alam mo kung paano kumikilos ang kalikasan para ikaw ay makipagtalastasan, makipag-cooperate, so that you inhale oxygen and you exhale carbon dioxide, which the plant inhales and the plant in turn exhales oxygen. Nakikipag-interact tayo sa ating paligid. At pagka sinabi na ang hope natin ay ang sa Diyos all day long, hindi natin kailangan minuminuto, oras-oras ay umungot sa Kanya ng ganito, humingi ng ganon, at magpaligtas mula sa ganitong mga kapahamakan. Dapat alamin natin how nature works, makibagay tayo, at nang sa gayon, hindi natin kailangan lagi ng miracle to survive. Dahil pag ino-observe natin ng natural law, ginagamit natin ng knowledge and wisdom, naturally, yung buhay natin makukumpleto yung cycle hanggang matapos ito according to the design of the Maker. Kaya yung mga iba naman na hindi nila pinag-aaralan ng mga panahon, hindi sila nakikisabay sa rhythm ng weather, sa rhythm ng nature, lagi nalang mali. They take missteps, lagi naiipit, nahuhulog, natutumba, papaligtas sa Diyos. Lagi nalang humihingi ng exemption from natural law, lagi nalang humihingi ng rescue, samantalang dapat tayo na ang nag-o-observe ng lahat ng tamang gawin para nang sa gayon lagi tayong ligtas dahil nakatakda naman ng lahat. Alam naman natin kung kailan ang tag-ulan, kung kailan ang taglamig. Alam natin sa ibang mga bayan na may snow, kung kailan mag-snow, more or less. So, naibabagay mo yung activity mo sa ganung mga panahon. Hindi yung tag-ulan, magpaplano ka ng garden wedding. Pagkatapos, pray ka ng pray na huwag umulan sa wedding mo.
Nakakapagod naman yon. Kasi papagurin mo yung sarili mo kape-pray, papagurin mo yung ibang nagpe-pray. At ba't ka uungot-ungot sa Diyos na huwag magpaulan? Kung tagulan, i-reschedule mo na lang yung event mo, makibagay ka sa nature. Para hindi ka lagi nakikipagyera, nakikipaglabanan sa nature, magiging stressful ang iyong buhay. Ganon din yung mga tao na dapat alam mo yung aptitude, alam mo yung talent, alam mo yung mga inborn giftings, para yung gagawin mong trabaho, yung gagawin mong pag-aaral, yung gagawin mong career, bagay kung anong binigay sa iyo ng Diyos na mga katangian at mga strength. Hindi ka naman talaga magaling sa math, pipilit mo maging engineer. Every day ng iyong student life, hirap na hirap ka, struggle ka ng struggle, dasal ka tuloy lang, dasal for a miracle, tuwing may exam. Pagkatapos, pag tatrabaho ka na hirap ka. You struggle kasi wala ka sa tamang lugar. Pati mga halaman nga dapat nasa tamang lugar. Kailangan mo magtatanim ka ng cactus doon sa tubigan. Pagkatapos lagi mong ini-straw yung tubig para matuyo yung lupa dahil masama sa cactus na sobrang mabasa. O kaya magtatanim ka ng water plant sa tuyong-tuyong lupa. Dilig ka tuloy ng dilig. Pagod na pagod ka. Kasi hindi ka nakikibagay sa natural law. Ganon din tayo mga tao. Meron tayong bagay na lugar na puntahan, paminsan-minsan. Merong bagay na doon ka talaga tumira, doon ka bumabad kasi doon ka nag-thrive, doon ka namumulaklak, namumunga. Dapat nasa tamang lugar. At ang ginagawa natin nasa tamang panahon. Hindi yung kung ano na lang maisipan natin, pinaghahampasan natin ang katawan natin sa apat na sulok ng mundo, mali-mali, sugatan tayo, bangas-bangas ang mukha natin, tapos hihigi tayo lagi ng pagpapagaling mula sa Panginoon. Kasi kung ino-observe mo talaga yung natural law, pinag-aaralan mo ang pinakamaganda, ang tamang lugar mo at timing, yung action na yun, prayer yun. So hindi mo na kailangan mag-pray with words kasi yung action mo, prayer na. Pero yung baliktad yung ginagawa ng katawan mo at action mo, sa tama mo dapat pinagagagawa, dasal ka ng dasal with words na ma-exempt ka doon sa mga bunga ng iyong mga ginagawang mali, you are bound to be disappointed. Because words as prayer must be parallel with your action. Faith, if it has no works, is dead. Akala kasi ng iba yung prayer parang magic. Parang mga magic words na sasabihin mo, para nahuhulog ka, hindi ka matuloy mahulog. Puyat na puyat ka, makapag-drive ka pa rin ng mabuti. Yung hindi ka nag-iipon pero lagi ka pa rin may perang gagastusin. Hindi ka nagtrabaho at kumita pero mabubuhay ka pa rin ng masagana. Anong klaseng prayer yon? Ang prayer mo dapat is only the verbal or the mental equivalent of your action. Pero hindi pwedeng magkabaligtad, magkasalungat yung action mo at yung prayer mo. At gagamitin mo yung prayer na parang magic, parang burahin yung mga magiging bunga ng ginagawa mo in real life. Life is governed by laws. At yung natural law, napakahalagang malaman yan kasi yan ang really designed by God. Yun ang mga laws of the land, tao lang ang gumawa niyan. Yung mga laws of religion, although many religions claim na galing sa Diyos yun, ang dami din nun, tao lang nagdagdag, sila lang ang gumawa para sa kanilang convenience o para sa kanilang interes. Pero yung laws of nature, sure ka na Diyos ang gumawa kasi God ang gumawa ng nature. Psalm 31:23. Love the Lord, all His faithful people. The Lord preserves those who are true to Him. Akala nung iba, yung to be true to God is to be true in a religious way only. Yung hindi ka pumapalya sa pagsimba, yung hindi ka pumapalya sa pagbigay ng mga offerings, yung hindi ka pumapalya sa pagsunod ng mga doktrina. Tapos pag nagkasakit sila, magtataka sila, Lord, di po ba true ako sa inyo? Bakit naman ako nagkasakit? O kaya pag hindi nagsaksid ang negosyo nila, magtataka sila, di po ba true kami sa inyo? Kumakanta kami sa choir, nagtuturo kami sa Sunday school, ba't naman nag-fail pa yung negosyo namin? But to be true to God doesn't always limit the truthfulness to God in religious terms. Dapat true ka to God by obeying and being truthful to the laws of nature. Like, magne-negosyo ka. Dadasal ka, good. Pero kung nagdasal ka lang, wala kang ibang ginawa, baka maraming spaces for failure. Dapat meron kang feasibility study. Dapat suriin mo kung sino ang kakasosyo mo, ano bang karakter niya, paano ba siya magtrabaho, para ma-maximize mo yung success ng gagawin mong project. Hindi pwedeng verbally magdadasal ka lang, kaya sabi ni Jesus, huwag kayong dasal ng dasal na puro salita ang ginagamit nyo, ang dami-dami nyo salita para kayong mga hindi believers.
So ano ngayon na ipagpe-pray natin? Yung action natin, prayer yan. Gusto mo mag-succeed sa farming? Pag-aralan mo ang mga laws of agriculture, i-analyze mo yung soil, yung chemistry ng pagtataniman mo, kung anong bagay na itanim doon, tingnan mo yung terrain, siya ba ay plain, siya ba ay bulubundukin, anong bagay na itanim dyan. Hindi tanim ka lang ng tanim, tapos dadaanin mo sa dasal, naman mo ngayong itatanim mo. Kasi nga, yung dasal should only be the mental or verbal equivalent of your action. Magkatugma dapat yun. At yun ang ibig sabihin ng to be true to God. To be true to His gifting. Ang ibinigay niya sa iyo, halimbawa, ang gift is this kind of skill. Doon ka magtrabaho, yun ang gawin mong vocation. That is truthfulness to God. Kung ano ang tunay niya ibinigay sa iyong pagkatao, ano ibinigay niya sa iyong kakayanan, maging tapat ka doon, huwag kang magpanggap na iba ka. Don't try to be someone else. That means to being true to God. At pagka ginagawa natin ang ganyan, we maximize our potential for fruitfulness. Psalm 36:6. Your righteousness is like the highest mountains, your justice like the great deep. You, Lord, preserve both people and animals. So you see, may interaction. Hindi pwedeng people lang ang ipe-preserve natin yung animals, sisirain natin yung kanilang mga habitat, sisirain natin ang ilog, ang dagat, ang mga gubat, ang hangin, kasi kasama tayong nabubuhay ng mga hayop. Ang kanilang kamatayan ay magiging kamatayan din natin. Ang pagkasira nila ay kasiraan din natin. Kaya gusto mong maging matagumpay sa buhay, mabunga, mahalin mo ang lahat ng creation, hindi lang ikaw. Hindi lang ang human race. Hindi tayo nilagay ng Diyos dito sa mundo para i-exploit ang lahat-lahat ng mga hayop at mga halaman, ang hangin, ang tubig. Tayo yung mga tagapangalaga, dapat natin gawin yon. Now, so sa buhay, pupunta tayo sa mga cycle na yan. That's a circle of life. So you get born, then you grow, and normally, usually, sa karamihan, people reproduce, people multiply biologically. Genesis 1:12, the land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds. And God saw that it was good. So you see, automatic, hindi kailangang lumikha ang Diyos ng puno ng atis every 3 years. Nung ang mga halaman na inilagay niya sa planetang ito ay nagsimula ng mamunga, may mga seeds yun, hindi na kailangan gumauli ang Diyos. Automatic na yung mga seeds na yan ay dadami, tutubo, lalaki, mamumunga, magkakaroon uli ng seeds, paulit-ulit na cycle. Kaya nakikita nyo ang mga seeds dinisign ng Diyos to travel. Ang nyog, merong makapal na bunot, kasi ang taas ng puno. So, para dalaglag siya, hindi mababasag yung kanyang shell. Tapos, meron siyang tubig. Kasi ang mga nyog, pagka nalaglag at nagpagulong-gulong at napalagay siya sa isang lugar na tuyo, paano naman siya tutubo agad? So, may baon siyang tubig. O kaya kung nahulog siya sa dagat, inalon siya, tinangay siya ng mga agos, anong iinumin niya habang nagbabiyahe siya hanggang makarating siya ulit sa isang island, sa isang beach na kung doon siya isadlak ng alon, may baon siyang tubig. Designed to travel. Ang mga buto ng nara may pakpak para pag natanggal sila doon sa tangkay, lilipad ng malayo para maraming lugar na mataniman ng nara. Yung mga maliliit na damo, mga amorseko na kumakapit sa ating mga binti, sa ating mga damit. Bakit? Para kung saan tayo pumunta, makarating yung buto, malaglag siya doon, tumubo siya doon. So lahat ng design ng Diyos para marating ang maraming lugar, makapagtanim doon to increase the chances of survival. So, ganun din sa tao. Genesis 1:28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. So pati ang tao rin designed na magkaroon siya ng offspring, tumanda, magkaroon ng offspring, magkaroon ka ng anak, apo, generation to generation. Hindi na kailangan mag-create uli ng tao ang Diyos after the first act of creation. At binigay daw tayo to rule over the fish. And to rule here means to take care of, to manage, hindi yung to api. Hindi yung para to exploit and to destroy. Napakahalagang maging serious tayo dyan. Na ang survival ng tao ay kasabay lang, coterminus,
ng survival ng mga hayop at mga halaman, ng tubig, ng hangin, ng mga bato, ng lupa. We are parts of the earth. We are parts of creation. We are not apart from it. We are parts of it. At kung nagkakaroon tayo ng maraming mga problema ngayon ng kalusugan, global, kasi global din ang naging mga pagpapabaya ng tao sa environment, naging global din ang pag-abuso natin sa mga elemento na ibinibigay sa atin ng Diyos. Genesis 8:17, bring out every kind of living creature that is with you, the birds, the animals, and all the creatures that move along the ground, so they can multiply on the earth and be fruitful and increase in number on it. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noah matapos sila ay iligtas sa baha. So simula uli ng buhay, remember, hindi nag-create uli ang Diyos dahil nagtira siya ng mga magpapatuloy ng lahat ng life, generation to generation. But this kind of biological multiplication, not everyone experiences this, especially among people and maybe even among animals. Pero sapat na yung majority ay nangyayari sa kanila yon for the whole human race, for the whole species to continue its existence. And then matapos yan, you get born, you grow, you multiply, or many others multiply for the sake of your own race or species. What do? Return to God. Sasakabilang buhay na ulit tayo. Babalik tayo doon sa pinanggalingan natin ng Diyos. Ano naman nakakapagtaka doon? Yung iba naman, pagka dinadapuan sila at inaabutan ng oras na malalagot ng kanilang earthly hininga, parang surprise na surprise, parang takot na takot. Eh, lahat naman ng tao dyan dumaan, wala namang hindi dumaan dyan. So, napaka-importanting tanggapin mo, yakapin mo ang ganyang mga panahon, lalo't kaya haba-haba na naging buhay natin, binigyan na tayo ng mahabang chance to be happy, to reproduce, to even enjoy what is happening in many people's lives around us. Eh, dumarating talaga yung panahon na babalik tayo sa Diyos. It's not a surprise. We should be ready for it. Ecclesiastes 12:7, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. Ang lupang katawan ay babalik sa lupa. Ang espiritu ng Diyos na galing sa Diyos, na tumira kasama sa lupang katawan na ito, ay babalik naman sa Diyos na kanyang pinagmulan. In other words, binigyan ng pagkakataon itong espiritong ito na mabuhay sa isang katawan dito sa mundo, at pagkatapos doon ay maghihiwalay-huli ang katawan at ang espiritu, at ang espiritu ay uuwi sa Diyos. Kung ito'y sobrang nating inuunawa, sobrang laki ng mababawa sa lungkot natin pag may gumagraduate. Yung bang pupunta na sa Diyos, tapos na siya dito sa earthly life niya, graduation na. Meron siyempre sadness, meron siyempre feeling na mahirap dahil lalo't kung mahal na mahal mo yung tao, mamimiss mo, mawala. Pero kung handa ang loob natin na mangyayari yan sa lahat ng tao, tapos nabuhay tayo ng to the fullest na pwede nating magawa, at yung tao ay namahal natin habang siya nabubuhay, kung nagkasakit ay inalagaan natin, kung nainip ay nilibang-libang natin, nung bawiin na siya ng Panginoon, nung kunin na siya tawagin, dapat hindi na masyadong masama ang ating loob. Maluwag nating ibigay sa Diyos, dahil sa Diyos naman talaga nanggaling. Ecclesiastes 5:15, everyone comes naked from their mother's womb, and as everyone comes, so they depart. You also come back to God naked. You leave the earth naked. Spiritually speaking, kasi iba naman inililibing may kasamang damit. Pero hindi naman sila yun yung spirito nila umalis na, katawan na lang yung inililibing. Isa pa yan na nais kong laging bigyan ng diin, mga kapatid. Pag may mga mahal tayo sa buhay na inililibing o kaya may ibang form ng paglilibing sa kanila, ng pag-aalaga sa kanilang naiwang mga labi, huwag tayong sobrang magsentimiento kasi tinitingnan natin yung katawan, nasa loob halimbawa ng coffin, tapos ilulubog sa lupa o ipapasok sa nicho, o yung iba dinadala sa crematorium. Ang lungkot-lungkot natin kasi iniisip natin sila yun. Akala mo yung lola mo, yung nanay mo, yung inililibing, yung mahal mo sa buhay, yung inilalagay sa nicho. No, katawan na lang nila yun. Yung talagang totoong sila, yung espiritu nila, wala na doon. So, huwag kang masyadong ma-attach dun sa body na inililibing o kaya kina-cremate, kaya lumalaki, tumitindi ang lungkot eh. Hindi na siya yun. Wala na siya doon.
Parang yung si Jesus sa pinuntahan yung libingan niya nila Maria Magdalena, sabi ng anghel, He is risen, He is not here. So pwede mo rin masabi sa katawan ng yung mahal sa buhay na inililibing, well, He is not there anymore because He has risen. The Spirit has returned to God. Napakahalaga para hindi tayo sobrang malungkot. At hindi lang yung pampakonsuelo, yan ay totoo. Enjoy each and every stage of life. Enjoy each and every step of the way. Anong ibig sabihin natin? Kung bata ka, enjoy mo yung kabataan. Pero ang pag-enjoy naman ng kabataan, usually nasa power yan ng mga magulang, ng mga lolo't lola, mga tiyo-tiya, ng mga guardians. So, ang kausap natin dito, yung mga nag-aalaga ng mga bata, yung may kapangyarihan and authority over children. Let children enjoy their childhood. Kasi hindi na sila magiging bata muli. Ang nangyayari tuloy, pagka hindi nila na-enjoy yung childhood nila, pagtanda, doon nagbabata-bataan. Kasi hindi nila na-enjoy yung kanilang kabataan. Let children be children. Huwag natin silang sobrang bigyan ng mga pressures para mag-excel, para maging number one, para laging maging honor pupil. Kasi kung hindi likas sa kanila yon at pinipilit mo lang, hindi sila mag-enjoy. And once they pass through childhood, hindi na sila babalik doon, you have stolen the childhood from the child. So let children enjoy their childhood. Of course, we prepare them for life. Tinuturuan natin ang mga skills, tinuturuan natin mga responsibilities, binibigyan natin ng mga chores, pero give them enough time and enough birth, enough space to be children. To be childlike. Huwag nating expectin na sila ay mature. Sila ay magmamature. At hindi sila old. They have all the time to be old, but allow them to be children. Kung minsan we are so hard on our children, we want them to be perfect, we want them to achieve, we want them to always accelerate in whatever they do. But what happens when you accelerate from childhood? Nawala na yung childhood mo. So, let children be children. Ecclesiastes 9:9. Enjoy life with your wife, whom you love, all the days of this meaningless life that God has given you under the sun. All your meaningless days. For this is your lot in life and in your toilsome labor under the sun. So kung meron kang wife or husband, may partner ka sa buhay, enjoy life with your partner. Hindi yung you torture life for yourself and for your partner. Yung may partner ka na, wala pa kayong ginawa kundi mag-away. Wala pa kayong ginawa kundi magsiraan sa isa't isa. May partner ka na nga, nagpapataasan pa kayo ng pride. Nagtitikisan pa kayo dyan. Sinisira niyo yung buhay niyo. Sayang. Bawat araw, linggo, buwan, taon na hindi kayo enjoy, kayo nalugi. Kasi hindi na babalik ang panahon na yon. So, do your best to enjoy life with your wife, with your husband. Ganon din with your parents. Kung nandiyan pa yung mga parents nyo, enjoy nyo na sila because kung masusunod ang rule of biology, mauuna silang gumraduate, darating yung time, wala na rin sila dyan. So, kung kailan wala na, tsaka nyo pa hanapin. Dapat habang nandyan, enjoy with them. Make them enjoy you also. Ganon din naman yung mga magkakapatid. Hindi naman kayo lagi magkakasama sa bahay eh. Normally, mag-aasa-asawa kayo, magkakanya-kanyang buhay at bahay. So habang mga binata at dalaga kayo, mga bata magkakasama, enjoy each other. Hindi yung kayo lang yung magkakapatid, kayo pa yung mag-aaway. Kayo pa yung magsisiraan, kayo pa yung magpapahirap sa isa't isa. What's the point? Sayang ang buhay. Sayang ang oras na hindi na babalik. Pagka ito ay lived in bitterness, lived in anger, in hatred, it's a waste. Because yun ang buhay. Isang circle, isang cycle, tapos na. Bawat araw na hindi ka nag-enjoy, hindi ka na-enjoy ng iba, sayang. So, enjoy. 1 Chronicles 29:28. He died at a good old age, having enjoyed long life, wealth, and honor. His son Solomon succeeded him as king. Ang pinag-uusapan si David. So, napakamapalad ng mga humahaba ang buhay na nakakakita pa na ang anak nila ay magiging king o ang anak nila ay magkakaroon ng sariling mga ginagawa sa buhay na mabunga, whether high ranking or low ranking, doesn't matter. Ang mahalaga, nandun sila sa tamang lugar nila, bagay sa talent nila, at nakikita mo sila ay masaya. Tapos nakakita ka pa halimbawa ng mga apo, kaapo-apuhan, napaka-privilege ang ganong life. So, celebrate that life. Do not complain.
At kung may mga matatanda sa buhay natin, enjoy natin sila, pag-enjoy natin sila kasi hindi naman sila laging nandyan. Napakahalaga. Ngayon, sa Job 33:28, sabi ni Job, God has delivered me from going down to the pit, and I shall live to enjoy the light of life. Well, marami tayong dinagdadaanan, yung sinutukoy ni Job na pit na yan, hukay na yan, na nahulog siya dyan, napakarami niyang pagdurusa, pero nakaahon din naman. Iniahon din siya ng Diyos, nakabawi din, sumaya din ang buhay niya bago siya mabawian ng hininga. Kaya kung tayo dumadaan sa pit, dumadaan tayo sa mga pagsubok, dumadaan tayo sa mga hirap, huwag niyong isipin na permanent yan. Lilipas din yan kasi wala namang permanent eh. Lahat lumilipas. Nothing is permanent. Not sadness, not happiness, not wealth, not poverty, not health, not illness. Kasi gumugulong ang gulong ng buhay. Ecclesiastes 7:14. When times are good, be happy. But when times are bad, consider this. God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their future. Paano ka daw mag-i-enjoy sa buhay? Well, pagka-enjoyable ang panahon, enjoyin mo. Pagka hindi enjoyable, di huwag ka mag-enjoy, huwag mong pilitin. Kasi, sabi ng Ecclesiastes, enjoyable man o hindi enjoyable ang nangyayari, sa Diyos pa rin yan ang galing, alam pa rin yan ng Diyos, pinayagan pa rin ng Diyos na dumating sa buhay mo. Therefore, kasama yan sa tunay na buhay. Huwag ka makipaglabanan. Yung enjoyable yung panahon, nagiging killjoy ka dyan, nagiging naninira ka ng happiness ng iba, naninimangot ka, may party, may kasiyahan. Tapos kung kailan naman merong kalungkutan, doon mo pinipilit na magpakasaya-saya, baligtad. So, sumabay ka lang. Sabi nga nila, flow ka lang. Yung join ka lang para hindi maraming contentions, hindi maraming stress. At lahat ng panahon na dumarating, sabi ni Ecclesiastes, bigayan ng Diyos. Ngayon, yung bigay na yan, hindi ibig sabihin laging willful and personal na binigay. Halimbawa, mayroong mga kumakalat na sakit. Halimbawa, may mga problema. Bigay ba rin niya ng Diyos? Yes. But the point is this, hindi yan ibinibigay na bibigyan kita ng problema, bibigyan kita ng sakit. No. Everything is encoded in natural law. So pagka may binrake tayo ng mga natural laws, ang nagiging bunga, nagkakaproblema tayo, nagkakasakit tayo, in a manner of speaking, bigay din yun ng Diyos. Pero hindi niya sinadyang ibigay sa'yo. Nakaprogram yun doon na pag may ginawa kang P, ang lalabas Q. If P, then Q. Pag nagpabaya ka sa kalusugan mo, ang mangyayari, magkakasakit ka. So bigay ba ng Diyos yung sakit? Yes, in a manner of speaking, because it is encoded in nature. But God does not have to decide from heaven, get down from His throne, and personally give you a disease. At kung ikaw ay gagaling dyan, hindi mo rin kailangan isipin na God will get down from His throne at pagalingin ka niya specifically, personally. Kasi iinom ka ng gamot, palalakasin mo ang iyong immune system, tatanggalin mo yung stress ng iyong isip para ka ma-relax, lumakas ang iyong katawan, then gagaling ka. Yung kagalingan ba galing sa Diyos? Yes. Pero hindi niya kailangan i-deliver sa iyo personally on a tray. Pag ginawa mo ang pagsunod sa kanyang natural law na nilikha na niya nung una pang nilikha ang daigdig, then lahat ng yan masasabi natin, yes, galing nga sa Diyos. Tulad ng sumakabilang buhay ng iyong magulang, biglang may makikilala ka habang gumagawa ka ng isang negosyo. Yung pala, nagawa niyo ng mabuti ng iyong magulang. At nung malaman niya na anak ka ng magulang mo, biglang nagbukas siya ng pinto, binigyan ka niya ng mga favor, tinulungan ka. So, bigay ba ng magulang mo sa iyo yon? Yes. Pero hindi kailangan bumalik mula sa kamatayan yung magulang mo para ibigay sa iyo. Kasi nung pa, ginawa na niya yung condition that will allow you to enjoy this kind of gift. Ganun din yung Diyos bang may likha? Diyos bang may bigay? Diyos bang nagpagaling? Yes, kasi alam ng Diyos ang lahat at ang lahat galing sa Diyos. Ngayon, kung ayaw mong tumanggap ng sakit mula sa Diyos, ayaw mong tumanggap ng kabiguan mula sa Diyos, ayaw mong tumanggap ng palo mula sa Diyos, edi itama mo ginagawa mo para sa pagsunod mo sa mga malilinaw na instruction ng Diyos written in the law of nature and some of them also written in religious scriptures. Although marami sa mga religious scriptures ng iba-ibang pananalig, invento lang o may partly right, partly wrong, but the law of nature is very pure. So kung sumusunod ka doon, mapamaximize ang iyong success. So Diyos ba ang nagbigay ng success? Yes. Pero kung failure, Diyos ba ang nagbigay? Yes din, in the sense na embedded yan,
nakalagay sa law of nature na pagka hindi ka nagtrabaho, hindi ka kikita. Hindi ka nagtanim, hindi ka aani. So, Diyos ba ang may dahilan? Ang dahilan kung ba't wala ka inani? Yes. Pero hindi niya sinadyang hindi ko nga siya paaanihin. Kundi, hindi mo ginawa ang tamang pagtatanim, kaya hindi ka umani. Dapat malinaw. Psalm 104:33. I will sing to the Lord all my life. I will sing praise to my God as long as I live. Yun ang dapat reaction at attitude sa buhay. Ecclesiastes 3:12. I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live. So habang nabubuhay ka as bata, as kabataan, as a mature person, as a senior, always do good. Laging minimize pain. Whatever you can do, bawasan mo, alisin yung pain sa iyo, pain sa iba, pain sa nature, pain everywhere. Minimize pain. Maximize pleasure. Yung mapapasarap mong pagkain, pasarapin mo pa. Hindi magpiprito ka ng itlog, tapos tuyo na parang balutan ng lumpia ang nangyari. Itlog pa naman. Yung magtitimpla ka, hindi masarap. Dapat maximize pleasure and then do the most good. Pag may chance kang gumawa ng mabuti, gawin mo. Dahil may balik yun. At yan ang tamang gawin. At napatunayan pa ng science na pag gumagawa ka ng mabuti, nagkakaroon ka talaga ng good feeling. At yung good feeling na yun, nagre-release ng mga chemicals into your body that is helpful. So it's good for your health to do good. Ecclesiastes 5:19. Moreover, when God gives someone wealth and possessions and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil, this is a gift of God. Huwag mag-guilty kung binibigyan ka ng Diyos sa mga blessing. Kung sa iyong honest labor, pinayaman ka, huwag mag-guilty. Yung masarap ang pagkain mo, huwag mag-guilty. Hindi yung, naku, paano kaya ito may enjoy? Maraming mga hindi kumakain ngayon sa mundo. Binigyan ka ng pagkain ngayon, kainin mo yan. Ngayon, kung gusto mong makatulong, magpadala ka ng magpakain sa mga nagugutom, o may mga empleyado ka, dagdagan mo sweldo nila para makabili din sila ng masarap. Pero yung binibigay sa iyo personally ng Diyos, enjoyin mo yon at hindi mo kailangan ika-guilty na ikaw ay nag-enjoy sa buhay. Bakit kailangan gawin ang lahat ng yan? To enjoy, to do good, minimize pain, maximize pleasure, do the most good. Ba't kailangan gawin mo yan habang bata ka, habang kabataan ka, habang ikaw ay young adult, habang ikaw ay middle adult, whatever? Bakit? Para sulit ang buhay kung sakaling hindi mabuo ang cycle. Kasi di ba may nalalagutan ng hininga habang bata, habang kabataan, habang young adult, habang early senior years, meron naman middle senior years, hindi naman pare-pareho Hindi naman natin alam kung kailan tayo gagraduate, kailan tayo malalagutan ng hininga, kailan malalagutan ng hininga ang ating kapatid, ang ating magulang, ang ating anak, ang ating kasambahay, ang ating kaibigan. Hindi natin alam. So, dahil hindi natin alam yon, every opportunity must be taken to be happy, to enjoy, to be helpful to others, to be godly, to bring people to the Lord. Lahat ng pwedeng gawin, gawin mo because you may never have a chance tomorrow. Kasi hindi naman natin alam ang bukas. Ecclesiastes 11:9. You who are young, be happy while you are young, and let your heart give you joy in these days of your youth. Follow the ways of your heart and whatever your eyes see. But know that for all these things, God will bring you into judgment. Hindi ito threat. Hindi parang sinasabing mag-enjoy ka, tapos at the end sabi, hindi, huwag ka mag-enjoy kasi husgahan ka ng Diyos. Sinasabi lang na yung enjoyment mo dapat yung katanggap-tanggap sa Panginoon, tugma, bagay sa mga kalooban niya para hanggang dulo yung enjoyment mo maging enjoyment at hindi ka mapagalitan at hindi biglang magbabayad ka pala doon sa dulo. But this is not a discouragement for the young people to enjoy their youth. On the contrary, it is an encouragement. Pero merong kakambal na kailangan lang, aware ka, kailangan bukas ang iyong isip, at kailangan umaandar ang iyong utak. Paano yung ginagawa mo rin? Walang masamang bunga later on in your life. Ecclesiastes 8:15. So I commend the enjoyment of life, because there is nothing better for a person under the sun than to eat and drink and be glad. Then joy will accompany them in their toil all the days of their life. God has given them under the sun. Ang buhay ay umiikot, ang gulong ng buhay ay umiikot.
saan man tayo naroon, any moment, nasa ibabaw, nasa ilalim, nasa gilid, nasa gitna, minimize pain, maximize pleasure, do the most good, and then meet your Maker. Be thankful for your life. God bless all of us.